Dear Lady Love TV, Pain and love, my man. Patawad, mahal kita pero ayoko na. Tunghayan natin ang ikalabinsiyam na bahagi. Hindi gusto ni Ate Mika na umuwi na si Yunjin pagkatapos na magkaayos nito at si Achilles. Kaya inextend niya ng 2 araw pa ang bakasyon para makadalo siya ng salo-salo para masaganang ani ngayong araw. Ibig sabihin, iyon na ang huling araw o gabi niya sa Baguio. It was both sad and sweet. Ang mahigit sa 1 linggong bakasyon ang pinakamasayang araw niya sa lumipas na 5 taon. Ayaw ni Yunjin ng maingay at magulo. Kaya nga hindi niya nakahiligan ng pumarty. Pero habang nagkakasayahan ang lahat at tumutugtog ang sayaw ng mga igorot sa buong paligid, himala na payapa ang kanyang pakiramdam. Masaya siya, pero malungkot din. Bukas na madaling araw ay aalis na siya. Hindi niya alam kung kailan siya babalik o kung makababalik ba siya. Kanina pa niya iniinom ang strawberry wine na kanyang hawak pero nakapamangalahati pa lamang siya sa baso. Ayaw niyang may makalimutan. Gusto niyang matandaan ang mga huling oras sa Baguio. Lalo pa at tinitingnan niya si Sarah habang nagsasayaw ang babae. May suot itong headdress habang nagsasayaw at hindi nawawala ang ngiti sa mga labi. Pinag-iisipan niya kung paano magpapaalam. Naalala niya ang libro na naiwan nito sa sala noon. May nakaipit na bookmark kung nasaan na iyon. Na-curious siya sa libro kaya kinuha niya at sinubukang basahin. Ikaw ang araw at ako ang buwan. May mga bahagi ng libro na tumatak kay Yunjin. Naisip niya na mag-iwan na lang ng sulat at isingit sa libro na ibinalik sa kwarto ni Sarah. Sa ganoong paraan ay hindi siya mahihirapan. Kung may makakalimutan pang sabihin, mamaya o bukas kapag nagpaalam siya kay Sarah, ay masasabi naman niya ng lahat sa sulat. Dumarami ang tao sa field. Halos lahat ay gustong mapasayaw. Nang matulak si Sarah at mapaupo ay muntik nang mapatakbo si Yunjin palapit sa babae. Pero bigla itong tumawa. Inalalayan si Sarah patayo ng isa nitong pinsan. Nagpatuloy ang babae sa pagsasayaw na parang wala nang nangyayari. Namalaya na naman niya ang sarili ng humingiti. Is it really possible to fall in love again with someone who are already in love with? Mahal mo pa ba si Sarah, no? Oo naman, napabalin si Yunjin sa kaliwa nang ma-realize ang nasabi. Nang makita na ang kapatid na si Ate Mika nakatayo sa tabi, ay nagbugas siya ng hangin. Bakit ba bigla ka nalang sumusulpot? Masama bang lapitan ko naman yung kapatid ko? Ngumisi si Ate Mika at iniuntog ang ulo sa braso niya. Nakangiting napailing siya. Buti at pinayagan kang makawala ng asawa mo. Nanunuksong sabi niya. Sus, pairap na sabi nito pero nangingislap naman ng mga mata. Pero sumeryoso rin ito. So, mahal mo pa nga si Sarah? It doesn't matter. Malungkot na sagot niya. At bakit naman? Paano kung mahal ka pa rin niya? Umiling siya. Imposible yan. Tinanong mo na ba siya? Kung hindi pa, hindi mo malalaman yung sagot. Gano'n naman talaga. Ang kaso lang, natatakot si Yunjin. Paano kung sabihin ni Sarah na hindi siya mahal at hindi na mangyayaring mahalin uli ito? Kaya mas mabuti na siguro ang hindi. Gusto kitang sapakin. Maya-maya ay naiinis sa sabi ng ate niya. Siya rin, gusto niyang sapakin ang sarili. Hindi na malaya ni Yunjin na umalis na sa kanyang tabi ang kapatid. Nagpalit na ng tugtog. Ngayon mas malamyos kaysa kanina. At para nagpapares-pares sa mga magkakasayaw. Sa katunayan nga, may pares na si Sarah. Hindi niya kilala kung sino yun pero sigurado siyang hindi nito pinsan ng kasayaw. Kilala niya ang halos lahat ng kapamilya ni Sarah. Maya-maya, inimagine niya ang sarili na kasayaw ng babae. Hinanap niya sa isip ang mga pagkakataon na nagsasayaw sila ni Sarah. Pero ayaw niyang ipikit ang mga mata para lang alalahanin ang nakaraan. Unfortunately, parang wala yata. Parang hindi pa yata sila nagsasayaw. Hindi naman kasi normal ang pagpapakasal nila, kaya walang first dance bilang mag-asawa. Inubos na niya ang laman ng cup. Paano kung yayain niya si Sarah na sumayaw ngayon? Makikipagsayaw kaya ito sa kanya? Hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Huminga si Yunjin ng malalim. Lalapit na sana siya nang kumalas ang babae sa kapartner at tumakbo papunta sa isang sulok. Mabibilis sa mga hakbang niya. Sinundan niya kung saan nagpunta si Sarah. Nakita niya itong nakayuko sa isang sulok kung saan may matataas na halaman. Mukhang naparami na yata nang nainom nito at nagsusuka na. Nilapitan niya ang babae. Sarah,
Nagangat ito ng mukha at tumingin sa kanya. Yunjin, napadaan ka yata. Kung hindi ka lang sa sarkasmo sa boses nito, ay napapangiti na siya. Okay ka lang ba? Marami na yata yung nainom mo. No, in fact, 3 baso pa lang. Pero kung ano-anong pinaghalo ng mga pinsan ko kaya sobrang sama ng lasa ng alak. Naisuka ko tuloy. Mukhang okay pa nga si Sarah dahil malinaw pa ang pagsasalita nito. Pero nang subukan lumakad ay sumuray ito. Maagap na umalalay si Yunjin sa braso ng babae. Baka gusto mo nang umuwi at magpahinga. Sumimangot si Sarah. Maaga pa, gusto ko pang sumayaw. O di sumayaw tayo, nasabi na niya bago pa nagawang pigilan ng sarili. Gulat na napatitig ito sa mukha niya. Yun kung gusto mo lang naman. Marunong ka bang sumayaw? Kunot noong tanong nito. I've seen a lot of movies so I guess I do. Sa pagkakataong iyon ay natawan ang babae. Sure, let's dance. Tingnan natin kung ano yung natutunan mo sa mga pelikulang napapanood mo. Tinawid ni Yunjin ang distansya sa pagitan nila. Nanlaki ang mga mata ni Sarah, lalo nang ipaikot niya mga braso sa katawan nito at hapitin palapit sa kanya. Namimilog ang mga mata nito habang nakatitig sa mukha niya. He smiled and placed her left hand on his neck while the other hand is on the chest. She was warm and soft. He would not mind standing here beside her all night long. Parang hindi pa tayo nakakapagsayo ng ganito dati o hindi ko lang natatandaan. Tanong niya habang marahan silang nagsusway sa musika na silang dalawa lamang nakakarinig. Wala rin akong natatandaan, sagot ni Sarah. Ibig sabihin first dance natin to. It could be the last two. Pero hindi sabihin ni Yunjin. Gusto niyang ibuhos lang ang lahat sa sandaling iyon. Gusto niyang tumatak iyon sa isip at puso habang buhay. Ang hitsura ni Sarah, ang suot na damit, ang pagkilos ng mga labi, pati na rin ang mga hibla ng buhok na naligaw sa mukha nito. Lahat ng yun, gusto niyang tandaan. Bakit nga ba hindi tayo nakapagsayaw noon? Tanong niya at idinikit ang noo sa noon nito. Walang chance. Tapos wala rin tayong proper reception. Yunjin inhaled deeply while filling his lungs with her heavenly scent. He was hoping he could keep her scent with her forever. Na tuwing malulungkot, pwede niyang i-command ang kanyang baga na ilabas ang amoy na iyon. He touched her hand that was on his chest. I can sing, para mas ramdam natin ang pagsayaw. No, tanggi nito. Hindi ka marunong kumanta. Sintonado ka. Hindi man nakikita pero ramdam niya ang ngiti sa mga boses ni Sarah. You're right. Sisirain ko yung sayaw kapag kumanta ako. And don't ask me to sing. Alam mo na numero 1 sintonado ako. It could be the last time. Tumingin si Yunjin sa langit. Bilog at maganda ang buwan. Nakakalatan din ang mumunting liwanag ng bituin ng kalangitan. Ilang oras na lang at mawawala na ang lahat ng yon. Ang papalit ay ang araw. Naalala niyang nabasa sa libro. Ang main character ay si Saira. She was a writer. Pero parang nawala na ng babae ng ganang sumulat dahil wala nang inspirasyon nito. Ang distansya ng araw at buwan kailanman ay hindi maaaring tawirin. Kapag tinawid ng buwan ang distansya ay matutupok siya. Kaya ba niyang matupok sa ngalan ng pag-ibig? Lalapit ba siya? Tumingin si Yunjin sa mukha ni Sarah. Nakasandal ang babae sa kanyang dibdib kaya kalahati lang ng mukha nito ang nakikita niya. Pero sa liwanag mo ang buwan at liwanag na nanggagaling sa salo-salo, naaaninag niya ang magagandang mukha nito. Lalo na mga labi. Matutupok ba talaga siya kung lalapit pa siya? Ang tanong, handa ba si Sarah na matupok din? Kung may nagsasabi kay Sarah nung nakaraang linggo na yayakapin niya ang dating asawa at makikipagsayaw, tatawanan lamang niya mga taong iyon, baka nga sapakin pa niya. Pero naroon nga siya ngayon, nakakulong sa mga bisig ng ex-husband niya. They were dancing, hugging, kung ano man ang mas tamang tawag doon. Aware siya na bukas ay aalis na si Yunjin. Baka nga hindi pa sumisikat ang araw ay nakaalis na ang lalaki. Malaki din ang chance na baka na-imagine lang niya na nangyari iyon dahil naparami ng inom. Pero ang init ng katawan nito at ang pamilyar na amoy ang nagsasabi na hindi siya nag-i-imagine lang. Nangyayari talaga ang lahat ng iyon. Dapat galit si Sarah. Kinasusuklaman niya si Yunjin, hindi ba? Pero hindi niya mahanap sa kanyang puso. Gusto niyang pagalitan ng sarili dahil doon. Maraming taon ng buhay niya na nag-practice siya ng mga panunumbat na sasabihin kay Yunjin kapag nagkita uli sila. Pero hindi niya maalala ang lahat ng yon. Ang naghahari ngayon sa puso niya ay takot. Takot na baka iyon ang huli nilang pagkikita.
O kung magkikita man uli, baka abutin na ng 5 taon na naman. Pero ano magagawa niya? She seemed to have fallen in love again with him, harder than before, deeper than the first time. Sarah, may itatanong ako sa'yo. Lumunok muna siya ng ilang ulit dahil may palagay siyang garalgal ang boses niya. Ano yon? It may sound crazy. Nagangat na mukha si Sarah para matingnan ang ekspresyon ni Eugene. Seryosong seryoso ang mukha nito, para pang may kislap ng luha sa mga mata ng dating asawa. Would you step away from the fire and be lived and safe for an eternity? Or would you rather touch the fire and be happy for a moment only to vanish shortly afterwards? Mula sa mga mata ni Eugene, bumaba ang paningin ni Sarah sa mga labi nito. Nang tumaas uli ang tingin sa mga mata ng lalaki, nakatitig na rin ito sa mga labi niya. Pipiliin ba niyang matupok? Tinakpan ni Eugene ang unan ang mukha dahil biglang tumunog ang alarm clock na parang lapit nang nanlapit sa kanyang mukha. Ang ganda-ganda pa ng panaginip niya. He was about to kiss Sarah, pagkatapos ay biglang naputol. Paano ba bumalik sa panaginip? Paano ituloy? Biglang nawala ang unan na nakatakip sa mukha niya. Gising na. Gising, late na tayo. Puwisit, hindi na talaga siya makakabalik sa panaginip. Idinilat niya ang mga mata. Ang nakapamaywang na si Orlean sumalubong sa paningin niya. Welcome back. Kumusta ang bakasyon, Grande? Mukhang wala ka pang balak putulin ah. Nagbuga ng hangin si Eugene. 5 minutes early. Kahit 1 minuto hindi na pwede. Asar na sagot nito. Late na nga tayo, Eugene. Hindi pa rin enough ang 10 days na bakasyon mo. Bakasyon? Nagbakasyon ba talaga siya? Hindi ba panaginip lang ang lahat na nangyari? Ang mga ngiti ni Sarah. Ang mga yakap na pinagsaluhan nila. Nakakatatak pa rin sa lahat sa kanya. Totoo ba ang lahat ng yon at hindi pa naginip lang? Hindi mo pa rin pala sinasakop ng kanang bahagi ng kama. Sa kaliwa ka pa rin natutulog after all these years. Tanong ni Orly na bumabagsak sa pag-iisip niya. Tumingin siya sa kanang bahagi ng kama. Bakante iyon. Sa gitna ako natulog. Napaisod lang ako dito sa kaliwa. Lokohin mo yung lelong mo, Eugene. Sinasabi ko na nga ba't hindi ka pa rin talaga nakaka-move on? Bumangon na siya ng tuluyan. Ang ingay mo. Mag-iingay talaga ako at hindi ako titigil hanggat hindi ka bumabangon at nag-aayos para pumasok. Kasi baka humasisante na kayo at sa kangkungan kayo pulutin. Natawa siya. Thank you so much sa concern. Puno ng ekspresyon ang mukha ni Orly. Bakit ba kasi hindi ma-reach yung phone mo buong linggo? Kahit si ate, hindi rin sumasagot sa tawag. Parang pinagkakaisahan niyo talaga ako magkapatid eh. Ang girlfriend mo, ako yung kinukulit. Gusto nang sumugo doon. Natigilan si Eugene sa pagpasok sana sa loob ng shower room. Nilingon niya si Orly. Hindi niya talaga naalala ang cellphone habang naroon siya. May approval naman ang bakasyon niya, kaya bakit pa? Pero honestly, nawala na talaga sa isip niya ang tungkol doon. Kahit si Sylvia, kahit ang girlfriend, hindi niya naisipang tawagan o i-text. Eugene, ano nangyayari? I know that look. Umiling siya. Wala to. Kailangan niyang ayusin ang tungkol kay Sylvia. She deserves so much better. Hindi siya ang para sa babae. Hindi niya kayang ingatan ang puso nito. Heck, he could not even offer her his heart for he did not have a heart to offer. Hindi siya dapat nakipagrelasyon sa girlfriend. Eugene, ano nangyari doon? Sasabihin ko na sa'yo mamaya. For now, magsha-shower muna ako dahil sabi mo nga, late na tayo. Eugene prayed so hard last night. Hindi niya alam ang gagawin. Basta ang sigurado lang niya dapat na niyang pakawalan si Sylvia. Mabuti itong tao kaya hindi nito deserve ang gaya niya. She deserved to be loved, to be treated like a queen. Isa lang ang reyna para sa kanya.